To God be the glory because His mercy endureth forever. So purihin natin ang Panginoon dahil ang kanyang habag natindi magpakailanman. So ito po yung lingkod, Pastor Lito Maca, sa pag-iisa po ng Apostolic Believers for Christ. Tayo po ay nagpapatuloy po tayo sa ating gawain sa ating Panginoon. So binabati ko muna ang lahat ng ating mga kapatiran sa ating Panginoon Kristo. So mga panahon ngayon mga kapatid, alam po natin na pabigat po ating kalagayan. At yun po ang dahilan sa ating panahon ngayon na marami po ang hallelujah na sabihin natin nabagabag, no? Maraming nabagabag sa kanilang puso at kalooban. Subalit mga kapatid, sa kagandahang loob ng Diyos, sapagkat mabigat ang mga pagsubok na ating naranasan sa panahon ngayon, subalit hindi ito hadlang ng kaligtasan na pinapangako po sa kanyang mga apostol, na kahit na po sa kanyang pagministry ito sa lupa, na siya talaga ay nagbigay ng babala at siya po ay nagbigay ng, sabihin natin, pag-asa. Na diyan po nakasulat mga kapatid sa Juan, kung John chapter 14 in verse 18, na hindi ko kayo iwan na parang ulila. So meaning to say, sa ating sa atin ngayon mga kapatid, na ang Panginoon kahit na po kung nakaranas tayo sa ganitong kalagayan, ay ang Panginoon po ay nanatili po sa atin gabay at siya po ay nakatingin palagi at nakikinig siya ng ating mga dalangin. Na yun po yung nakasulat sa 1 Peter in chapter 3 in verse 12, na ang Panginoon nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang pandinig ay kanyang pinapakinggan, no? Ang ating mga dalangin. So napakahalaga mga kapatid na ang oras na ating ginagamit ngayon, nakapag-live po tayo dito po sa ating live streaming sa ating Facebook account. So please share lang po sa ating Facebook. I-share lang po natin sa ating mga kaibigan sa ating panahon ngayon, kasi mahalaga po na mayroon tayong gamot. Ito ang gamot na mabisa sa COVID-19 mga kapatid. Kung mabisa man sa kanilang akala ang gamot na ginawa ng tao, pero may gamot tayo na mas mabisa pa sa kanilang gamot, na ito po ang ating Panginoon. So napakahalaga mga kapatid na ating pamumuhay ngayon na malaman natin, kasi pabigat na pabigat talaga ang problema natin sa ating kalagayan ngayon dahil po sa may COVID-19 is mayroon na naman ibang tinatawag na COVID na nakasunod, no? Then umabot na po yan sa Pilipinas, galing po sa UK, United Kingdom. So mga kapatid, ito na talaga ang panahon na dapat na tayo magising at wag na natin abalahin ating oras sa mga sabihin natin mga balita, social media. Ang ating gawin ngayon mga kapatid, focus tayo sa Panginoon. Ano ba ang mga pagkulang natin? Ano ba ang dapat gawin natin? Dapat gawin na natin ngayon, kasi ito na talaga ang huling panahon, no? Ay po sa nakasulat, hallelujah, sa Ecclesiastes kung mangaral in chapter 12 in verse 13, praise God, hallelujah, na ito na ang huling panahon, no? Lahat ay narinig na. So matakot tayo sa Diyos at sundin natin ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang katungkulan ng lahat ng tao. So kaya mga kapatid, hallelujah, napakahalaga po ang oras na natira po sa atin ngayon. So ito ngayon mga kapatid ang ating ginagawa. Dahil po sa kalooban ng Diyos, mayroong signal tayo ng internet, is unlimited po tayo ngayon sa ating internet. So kaya kahit anong oras pwede tayo makapag-live at saka makapagbigay po tayo ng, sabihin natin, makakabuti po sa ating pamumuhay. Hindi po makaragdag ito ng ating problema, sapagkat ang salita ng Diyos, napakaganda po ito kung tanggapin lang po natin. At saka sumampalataya lang po tayo na ang Diyos, siya lang po ang makagawa ng mga bagay na hindi magawa ng tao. Ano yung pinakasulat diyan sa John 15, kung manatili kayo sa akin, aking salita manatili sa inyo, sapagkat wala kayong magawa kung wala ako. So kaya mga kapatid, kahit anong gawin natin ngayon, sabihin natin na mabagabag man tayo,
Kung problema man tayo ngayon sa ating kalagayan, huwag na po mga kapatid, kasi nakaragdag lang po na ating mga problema. Problema po tayo sa ating mga pinansyal, mga pangangailangan natin, lalo na po na ating isipan, nabagabag po sa ating kalagayan. So huwag na po tayo mabagabag mga kapatid sa ating kalagayan, kasi mahalaga po na maalaman po natin ang salita ng Diyos kung ano ba at talaga ang gagawin natin ngayon upang na itong itong pandemic ngayon nakaranas man tayo. Subalit, nangako pa ang Panginoon, hindi po tayo iwan sa Kanya lang po mga alipin, mga lingkod, at saka may takot sa Kanya. Na yun po napakalaga mga kapatid sa ating panahon ngayon. Na kung basahin natin mga kapatid dito po sa Deuteronomio, Kapitulo 32, versikulo 39, na sinabi po dito, tingnan ninyo ako ngayon, ako sa makatuwid, ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako ay pumapatay, ako ang bumubuhay. Kaya mga kapatid, dito tayo matakot sa siya ang pwedeng pumatay, siya din ang pwedeng magbigay ng buhay. So mga kapatid, kung natakot tayo sa COVID-19, kung pandemic ngayon sa buong sanlibutan, kahit anong paraan ng mga ahensya, scientist, doktor, ano ba ang ginagawa nila upang na maiwasan ang kamatayan? Mga kapatid, hindi mo maiwasan ang kamatayan. Ano bang gawin ng tao? Ang kamatayan talaga ay darating. Darating talaga. Kahit naman kung magpatupok tayo ng bakuna, kung magpa-inject tayo ng sabihin natin vaccine, kung mga kapatid, ang oras, ang araw natin, nakatadahan na po yan sa harapan ng Diyos. So hindi po yung solusyon yan mga kapatid. So lulubin ng Panginoon, kung bigyan tayo pagkataon, so hayaan mo muna na ang Diyos ang gagawa ng paraan. Huwag mong iasa ang buhay natin sa sabing COVID vaccine. Doon tayo umasa na kung magpabaksin tayo ay maligtas tayo sa kamatayan. Una sa lahat mga kapatid, huwag natin kalimutan na kahit naman magpabaksin tayo, kung talagang oras na talaga natin. Hindi na natin madagdagan ang buhay natin. Ang Diyos lang po ang makaragdag ng buhay natin, hindi ang vaccine at saka sabihin natin mga bagay sa sanlibutan. Sinabi natin sa banal na aklat na mabasa po natin dito po sa Deuteronomio 32:39 na siya ang pumapatay, siya din ang bumubuhay. At sinasabi dito, ako ang sumusugat at ako din ang papagaling. So kung may sakit ang tao din, siya din ang may kapangyarihan nga magpapagaling ng sakit natin. Kaya tulad ng mga doktor ngayon, pupunta ka sa doktor at saka magpakonsulta ka, hingi ka ng gamot. So, yan, ginamit din ng Panginoon dyan, dahil sa pangitan dyan ay magkaroon tayo ng kagalingan na ating sakit. Pero may isang makapangyarihan nga ang hindi makaya sa doktor, kaya ng Panginoon. Kaya ngayon, itong gamot ngayon na vaccine sa buong sanlibutan, ito po ay pinaghandaan ng mga ahensya kung gobyerno upang na babalik sa normal na ang pamumuhay ng tao. Kasi ang totoo mga kapatid, ang vaccine, prinsigitan ng gobyerno yan upang babalik sa normal na pamumuhay. Kasi kapag mabaksina na po ang mga tao, libre na po sila. Wala ng mask, wala ng face shield, wala nang social distancing kasi may vaccine na po. Yun po ang purpose ng vaccine. Kaya lang mga kapatid, hindi lahat din nakatanggap ng vaccine kung ligtas talaga ang buhay natin. Kasi mismo ang doktor nagsasabi na ito talaga is hindi pa po 100% na aprobado na talaga ito sa sabihin natin laboratory na ito talaga ay nakapagaling talaga kaagad. So, ang epekto dito mga kapatid, ayon sa ahensya sa mga doktor is abot pa ng 6 months before malaman natin ang epekto ng tinatawag na vaccine. So, ito talaga mga kapatid ang ating pinaghandaan sa mga tao sa libutan. Subalit mga kapatid, mayroong Diyos tayo. May Diyos po tayo na ating inasahan. Siya po ang may kapangyarihan na hindi makaya ng tao gawin na makaya ng Diyos. Sabi ng Panginoon kay Abraham, walang mas mahirap sa Panginoon. So yun po mga kapatid na ating inasahan ngayon. Kaya totoo man na lahat naman sa limutan, kahit ako, hindi ko sinasabi hindi ako nabagabag naman ako, pero hindi sa sarili ko. Mga kapatid, nabagabag ako sa mga pamilya ko, sa mga kaparintihan ko, kasi alam ko naman na ang buhay natin, ang Diyos ang may hawak. Pero nabagabag ako na paano ko tulungan ang aking mga pamilya, paano ko tulungan ang ating mga kapatiran sa ganitong sistema ngayon.
So, ano ng Panginoon na ang ating paglilingkod sa Panginoon ay nababasa po ng Panginoon ating puso kung sino ba talaga inasahan natin. Sino ba talaga ang mas mahalaga sa ating puso? Sino ba kinatakutan natin? Ang Diyos ba? O itong sakit ngayon na lumaganap po sa buong sanlibutan? So kasi sinabi po ni Apostol Pablo sa Hebreo in chapter 4 in verse 13 na lahat po ay hayag sa harapan ng Diyos. Walang nakatago mga kapatid. Kaya kung mas mabigat ang ating puso dahil po sa sakit, so hindi po tayo makapagsabi na mabuo po ating pananampalataya. So yun po ang ibig sabihin. So ginagamit na po natin mga kapatid ng oras na ito sapagkat mahalaga po ito na huwag tayo mawala ng pag-asa. Mamatay naman tayo mga kapatid, subalit huwag natin kalimutan na itong COVID-19 hindi po ito hadlang ng plano ng Diyos sa ating buhay. Darating na dumaan na talaga sa ating panahon ngayon itong tinatawag na pandemic. Subalit mga kapatid, bakit nakatayo pa rin tayo at hanggang kailan ang buhay natin? Ang Panginoon lang po nakakaalam. Yun lang po ang dapat natin malaman na sinabi po dito sa Deuteronomio 32:39 na siya ang Diyos na pwede siya mo pumatay, pwede siya ang magbigay ng buhay. Siya magbigay ng sakit, siya din magpapagaling. So dito tayo, ito ang pinakamabisan na gamot ng COVID-19, kung pandemic. Ito ang pinakamabisang gamot mga kapatid. Kasi kaya ng Panginoon ito alisin tong COVID-19 ngayon, kahit sabihin ng Panginoon ngayon na wala na talaga, peaceful na, buong sanlibutan. Kaya alam mga kapatid, tinignan na ng Panginoon ngayon ang kalagayan ng tao. Sino ba talaga ang kinatakutan ng tao? Ang sabihin natin, Panginoon ba na siya ang may hatol? O sa sakit lang po ang tao ngayon lumalapit sa Panginoon dahil po may sakit na COVID-19? Yun po ang alam ng Panginoon. Hindi po tayo nanghusga. Hindi po tayo mga kapatid, hallelujah, nagsasabi na ganun kayo. Pero siguro nakita ng Panginoon kasi tao lang po tayo, hindi po tayo maghusga ng tao. Pero sa kalagayan natin mga kapatid, dumaan na po ang mahigit isang taon, pero nandito pa rin. At yung sinasabi sa UK, sa United Kingdom, mayroon na naman bagong sakit na dumating na po sa Pilipinas. So ito po ang nakaragdag po ng kabagabaga ng tao dahil imbis kay pawala na sana itong COVID-19 dahil po sa mga paraan siguro ng tao. Ngayon, mayroon namang bago. Ano pang magawa natin? So pero ang Panginoon na nangako po siya, hindi po tayo iwan na parang ulila. Ngayon, kung gabayan natin ang Panginoon sa ating pamumuhay dahil po sa ating paglingkod, dahil po sa ating pananampalataya, huwag na tayo mabagabag. So magmask din tayo, magmask tayo, magpisil tayo kasi require po yan ng gobyerno upang na wag naman tayo maging labag sa batas ng lupa. So magmask din tayo. Magmask tayo, magpisil kung yung ba talaga ang batas sa lupa, susunod tayo ng batas sa lupa. Pero mga kapatid, ang number 1 na gamot ng COVID-19, ito po ang mas mabisa na gamot, hindi alam ng tao, ikaw lang nakakaalam dahil ito po ay biblical. Siya ang pumapatay, siya ang bumubuhay, siya ang nagbigay ng sakit, siya din magpapagaling. Kaya walang mangyari sa atin mga kapatid. Walang mangyari sa atin na kasamaan. Kung maglingkod lang tayo sa Panginoon, magbalik lang tayo sa Panginoon, magsisi na po tayo sa ating mga pamumuhay na masama. Kasi hanggang ngayon ang Panginoon, nagbigay po ng pagkataon na tayo po ay babalik sa Kanyang harapan. No? Pagsisihan na po natin ang ating mga kamalian kasi ang pagsisi ng tao, maraming magawa po mga kapatid. Maraming tulong, malaking tulong ang taong nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. Kasi ang panalangin po niya, didinggin ng Panginoon. Kaya sinasabi ko na nga, hindi ako nabagabag sa aking sarili. Nabagabag ako sa ating mga pamilya, ating mga kamag-anak na ano ba talagang kalagayan nila. Kasi tulad na aking ina, nasa Pilipinas at kami nasa Japan. So, siyempre, nakikihati ako ng kabagabagan kasi wala sa pudir ko aking ina. Pero ako naman ay nananampalataya sa Panginoon dahil sinabi ng Panginoon talaga, hindi po tayo niya pababayaan. Kaya sinishare ko lang po itong video, itong live natin. Sinishare ko lang po sa inyo kung ano ba ang aking kalagayan. Hindi ko sinasabi dahil pastor ako, wala sa akin ang kabagabagan. Nabagabag din ako. Hindi ko sinasabi, hindi ko nabagabag. Pero hindi po sa sarili ko. Nabagabag po ako sa kalagayan ng aking pamilya, sa aking mga kamag-anak. Ano ba kaya ang magagawa ko sa kanila upang matulungan ko sana sila? Paano ako makatulong? Sa ganito lang paraan mga kapatid, matutulungan ko kayo. Umasa lang po tayo sa Panginoon.
Wala akong pera, wala akong mga bagay na mabigay ko sa inyo, pero itong salita ng Diyos, ito lang ang ikatulong ko sa inyo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Nangako ang Panginoon. Mga kapatid, sinabi po niya sa mga apostol sa Marcos 16:18, ang sabi ng Panginoon sa kanya mga apostol, kung naging lingkod tayo ng Panginoon, kasama tayo sa pangako diyan na sabi ng Panginoon, na kahit kung makaapak man kayo ng ahas, walang mangyari sa inyo masama. Makainom man kayo ng lason, walang mangyayari sa inyo masama. Ngayon mga kapatid, nainom na ha. Ngayon ang sakit na sa labas pa po. Pero ang Panginoon sinasabi, makainom man kayo ng lason. No? Basahin na natin ito upang na pakinggan naman ninyo. Marcos 16, nganto sa 18 mga kapatid. Ito po ay sinabi ng Panginoon Kristo po. Kung sinabi ng Panginoon, kahit makainom tayo ng lason, walang mangyari sa atin. So yun po ang mabisang gamot kaysa baksin. Mga kapatid, yung pong mabisang gamot, pinakamabisang gamot ngayon sa baksin, para sa COVID-19, hindi kay baksin lang, mabisa pa sa baksin ang gamot sa ating Panginoon Kristo po. Dito po mabasa natin sa 16:18, ito po yung sinasabi ng Panginoon Kristo sa kanyang mga apostoles. Siya'y magsisihawak ng ahas, at kung magkainom man sila ng mga bagay na makamatay, sa anumang paraan, hindi makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magpapagaling. So ito po ang gamot, mabisa pa sa baksin mga kapatid. Pero mga kapatid, ang baksin kasi, purpose na bakit magpabaksin tayo, ano lang yan, is antivirus. No? Kung computer pa yan, naka-reformat na tayo. No? Antivirus yan. Walang makapasok na virus. Parang ano lang yan mga kapatid, para babalik normal ang pamumuhay ng tao, kailangan mabaksinan ang lahat ng tao upang na wala ng face shield, wala ng mask, at saka wala ng social distancing, at saka makapamabalik trabaho na po ang tao. So, napakalaga mga kapatid sa ating ginagawa ngayon. Ito po mas mabisa pa sa baksin na inasahan ng tao. Pero mga kapatid, kung nasa atin ng Panginoon, hindi ko na sinasabi na Christian ka, huwag kang magpabaksin. Kasi ano lang yan, kung nakapabaksin ka na, so naka-registered ka na sa gobyerno na may baksin ka na, at saka may barcode na yan, no? Kasi kung wala kang baksin, hindi ka makalabas kasi hindi ka pwede makahalubilo sa ibang tao na may baksin na po. Pero pa rin yan, advanced din ng mga batas sa lupa na para babalik normal na po ang trabaho. Yun po ang paraan upang na ang mga tao wala nang takutan kasi nakabaksina sila. Pero mga kapatid, hindi natin alam kung kaya ba natin sa ating katawan. Yun ba ang chemical na yung dinadaan nila sa laboratory, yung mga iba't ibang uri ng gamot, kung kaya ba na ating katawan. So yun lang po ang pinakamahalaga din, na tanggapin man natin yung vaccine, pero alam ng Panginoon na mas ang Panginoon ang inaasahan natin. So mabaksinan man tayo, subalit sa kanalom ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, walang mangyari din sa ating katawan. So isa lang po ang paraan sa government yung vaccine upang na balik normal na po ang pamumuhay ng tao. Yun po ang ibig sabihin. So yan 666 mga kapatid. Bakit may barcode yan? Bakit yung mabaksinan kailangan nakaregister sa computer sa gobyerno upang na sila, ang pangalan nila nakaregister doon na talaga nabaksinan na talaga sila. So meaning, pwede sila makihalubilo sa mga tao kasi takot din ang tao kung wala kang baksin. Pero yung po ang ibig kong sabihin, hindi po sisis yan ha. Yung vaccine, isang lang yan, advanced lang po yan ng gobyerno upang balik normal na po ang pamumuhay. Kasi yun lang po ang paraan. Parang tinatawag kung ano pa, antivirus. Mayroon ka ng antivirus. So kung mayroon mang tao na kasalamukat mo na may sakit, so hindi ka mahawaan. Yun po ang ibig sabihin. Pero alam naman natin, hindi po sa vaccine tayo umaasa. Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, diyan po tayo umaasa mga kapatid. Naway, inintindihan po natin na ating live na ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon kahit po sa ating signal sa ating internet, unlimited po ito, kahit anong oras makapag-share po tayo ng salita ng Diyos. Pero ito mga kapatid, sa pamagitan dito, marami tayong matutunan at saka bawasan po ang ating kabagabagan. So ang Panginoon po ang aasahan natin. Magpabaksin man kayo, pero huwag kayong aasa sa baksin kasi kung sa baksin ka umaasa, masama ang mangyari dyan. No? Masama ang mangyari dyan. Kahit magpabaksin kayo, pero alam ng Panginoon, ang puso natin, ang Panginoon ang may ari at siya ang nagbigay ng kapangyarihan para kung mabaksinan man tayo,
na sabi natin nakakasama ng katawan, ito biblical po, no? Binabasa natin dito sa Marcos 16:18 na kahit makaapak kayo ng ahas, makainom kayo ng lason, walang masamang mangyari. So mga kapatid, ang coronavirus, nasa labas pa po yan. No? Nasa labas pa po yung coronavirus. So mas hindi tayo mahuhaan kasi sa labas pa po yan. Kahit na nainom na natin. Oh, anong sabi? Kahit makainom kayo ng lason, walang masama na mangyari sa inyo. Walang masama. Ito po ang tinatawag na kumpirmado, no? Ito po ay kumpirmado na ang gamot natin na mga Christian, mabisa pa sa COVID na gamot itinatawag na vaccine. Mabisa ang ating gamot dahil ang Panginoong Diyos ang gamot natin na walang makatumbas at walang makatalo. Walang makatalo, basta ang Panginoon lang po mas mahalaga sa puso natin. Gawin lang po natin ang mabuti kasi yun po ang sinabi ng Panginoon na hindi ko kayo iwan na parang ulila. Sino po sila ang pinangakuhan ng Panginoon? Yung mga lingkod ng Panginoon. Kaya maglingkod tayo sa Panginoon, magbalik loob tayo sa Panginoon, at dapat natin tanggapin na malaki ating pagkakamali at magsisi po tayo. Tanggapin ang kapatawaran sa pangalan ng ating Panginoong Kristo po, sumitan ng bautismo. Pagkatapos niyan mga kapatid, tayo ay manalangin, pakinggan tayo ng Panginoon. So napakalaga mga kapatid ang ating live ngayon sa ating bawat isa. Ito po ay nagbigay po ng pag-asa sa atin. Wag natin nagdagan ang ating problema, na ng problema tayo, mamatay na siguro ako sa panahon na ito. Wag ka nang matakot na matay kasi kung alam mo na ang pupuntahan mo, safe na ang kaluluwa mo, bakit matakot mo matay? Ang mga apostoles nga, sabi sa Pablo po sa Filipos 1:23, na may pagtatalo sa loob ko, nais ko nang pumanaw sa katawan na ito upang makasama ko si Kristo. Yun ang totoong Kristiyan. Pero kung matakot ka ng kamatayan, may halong parusa yan. No? Ang taong matakot sa kamatayan, may halong parusa. May kasamang parusa yan, mga kapatid. Kapag matakot ka ng kamatayan, walang Diyos na iyong inasahan. Wala kang panampalataya sa Diyos na sinabi sa Deuteronomio 32:39, ako ang Panginoon sa lahat ng Panginoon. Ako ang pumapatay, ako ang bumubuhay. Ako ang nagbigay ng sakit, ako din ang magpapagaling. Yun po ang bersikulo, mabisa pa sa gamot na baksin sa pandemic ng COVID-19. Umasa tayo sa Panginoon, magbalik loob tayo sa Panginoon, maglingkod tayo ng tapat, at dalangin tayo. Idalangin natin buong pamilya, idalangin natin mga kaibigan, buong sanlibutan, idalangin natin ating mga government, paano natin matulungan ang government ngayon sa kalagayan, kasi government inasahan natin. Kapag walang government, walang trabaho, paano pa? Walang hanap buhay natin. Oh. Magtanim ka man ng palay, magtanim ka ng gulay, magtanim ka ng anong gusto mo na tanimin, hanggang nandiyan ka lang kung wala kang pera. Oh. So ganoon pa rin, walang bibili kasi wala nang anong gobyerno, walang budget, wala nang ekonomiya. So mahirap na tayo diyan. So sa kalooban ng Diyos, ito po ay ginagawa natin, to God be the glory, because His mercy endureth forever. So purihin natin ang Panginoon sapagkat ang kanyang habag hanggang ngayon at walang katapusan natili po sa atin. Ito po yung lingkod, Pastor Lito Maca. Ayon po sa kalooban ng Diyos, ito po ay ginagawa ko lang ito upang na mabawasan naman ating kabagabagan sa tayo mga Christian. So kailangan talaga na ating pananampalataya buo, no? Kasi sinabi po ni Apostol Pablo, hanggang umalis ng libutan siya, buo ang pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, yan ang nagpatatag sa ating bawat isa. Mabasa 1 Peter in chapter 1 verse 5, na ang pananampalataya natin sa Panginoon, yan ang nagbigay sa atin ng kapangyarihan upang makatayo tayo hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Kristo. Maraming salamat po sa bawat isa na kasubaybay. God bless us all. Grace, mercy, and peace be with us. Amen.